Assalamualaikum everyone. Magandang umaga. Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ang makrong kasanayan ng pagsasalita at saka pagsusulat. Marahil marami na kayong alam tungkol dito na may 4 na makrong kasanayan sa pagkatuto ng wika. Ang pagsasalita, pagkikinig, pagsulat, pagbasa. So ngayon dito parang a sort of review o balik-aral tungkol sa natutunan na ninyo hinggil sa makrong kasanayan ng pagsasalita. So dito natin malalaman ngayon ang kahulugan ng pagsasalita, kahalagahan nito sa mabisang pagsasalita, ang kasanayan, mga pangangailangan sa mabisang pagsasalita, kasangkapan at saka katangian sa mahusay na tagapagsalita. So ano itong pagsasalita? Kahalagahan ng paglinang ng kasanayan sa mabisang pagsasalita. So ano-ano ito? Unang kasanayan sa pagsasalita ay tinatawag itong kasanayang di formal at saka mga kasanayang formal. So alam na alam niya yan kung ano-ano yan. Pero sabi ko na, i-review lang natin uli. So ang kasanayang di formal, ang una dito ay ang pakikipag-usap. Ito yung karamihan na naranasan natin. So nakikipag-usap tayo sa kapwa, di formal yun siya. Then pagpapakilala sa sarili sa ibang tao. Then pakikipag-usap sa telepono ay di formal din. Then pagbibigay reaksyon at mga panuto at pagbibigay komento, yun ay kasanayang di formal. Ang pakikipag-usap, sinasabi dito, nagkakaroon ng palitan ng kaisipan, damdamin at pagpapalagayan ng loob ng mga taong sangkot sa usapan. Nakakatulong upang magkaroon ng kasanayang umunawa, bumuo ng mga palagay o hinuha sa kahulugan ng kilos ng kausap. So yun and I think madali naman itong intindihin, ang pakikipag-usap. So palitan ng kaisipan, damdamin sa kapwa. Then sa pagpakilala ng sarili naman sa ibang tao, ang pagpakilala ay isang tao upang makapagpahayag o magpapahayag ang loob. So yan. Ako ay si Joe Ars Alferez, ang inyong guro sa asignaturang ito. Yun yung isa sa pinakilala ko ang aking mga estudyante na si ganito. Or kung kaibigan ninyo, so yon ang pagpakilala sa sarili. Then sa telepono naman, pagkikipag-usap sa telepono, isa sa mga di formal din. Nagkakaroon ng palitan ng impormasyon sa karanasan, of course, gamit ang telepono. Then sa pagbibigay reaksyon at panuto, mahalaga din ito, kahit na di formal siya. Isa itong paraan na malinaw, simple, tiyak at madaling maunawaan, especially pagbibigay ng mga direksyon. Dahil nakakatulong ang mga senyales or senyas, oras, mapa, pandama at larawan upang maisagawa ng wasto at tama ang isang bagay. So alam niyo yan. Dan napapadali at napapagaan ang isang gawain kapag marunong tayong sumunod sa panuto at direksyon. So sa panuto dito, karamihan pag hindi ka sumunod, magka-problema. Kaya nga sa board examination, madami dito na hindi pumapasa dahil hindi sumunod sa panuto. Sinabi na bilugan ang ginawa, sinishade. So nagka-problema tuloy. Sinasabing check ang ginawa, binilugan. So yon dapat tandaan ninyo. Kaya nga sa panuto, paraan ito na malinaw, simple, tiyak at madaling maunawaan. Then sa komento naman, pagbibigay ng komento, isa sa mga informal na kasanayan din, kadalasan nangyari ito sa pagkatapos manood ng pelikula o di kaya pagkatapos na nakinig sa isang talakayan, seminar, lecture, forum at iba pa. Kaya nga kayo, kung may mga seminar, usually may makomento, kagaling-galing sa speaker, ang ganda-ganda yung mga paksa na tinalakay niya. Then may mga negatibo din of course na komento, hindi man marunong yun. Buti ako na lang dyan nakatayo kasi patay, boring. So, yon the comment, maring positibo, maring negatibo. Kaya nga kung ikaw bilang guro sa future
nga magiging LPT ka na, nagtuturo ka na. Kaya nga, ihanda mong sarili mo sa komento na mayroong komento na negatibo, may mga komento din na positibo. Kagaya sa akin, guro ninyo, so yung iba, sumasangayon, komento na positibo, and of course, may mga negatibo rin. Kaya nga, we cannot please everyone, or I cannot please every of my student, dahil may mga negatibo man talagang mga komento. So, yun yung tandaan natin. Then, sa formal na kasanayan naman, ito na yun. Masining na pagkikwento, pakikipanayam, pagkatang talakayan, balagtasan, pagtatalumpati. Alam natin, under yan sa formal na pagsasalita. So, sa masining na pagkikwento, kaya nga, malikhaing paraan. Minsan, gumagamit ito ng, of course, malikhaing mga salita at saka formal, of course, ang mga salitang ginagamit. Sa pakikipanayam naman, pangangalugad ng isang impormasyon ay isang paraan din ng pagkuha ng impormasyon o kabatiran ng harap-harapan. So, sa English, ito na tinatawag na interview, itong pakikipanayam. May mga uri ito. Maaring isahan or individual na pakikipanayam, maaring pangkatang pakikipanayam, or tiyakan at ditiyakang pakikipanayam, at saka masaklaw na pakikipanayam. So, dami-daming mga uri ang pakikipanayam na ito. So, ang intensyon na makakuha ka ng impormasyon galing sa iba. So, harap-harapan. Then, sa panel discussion or pangkatang talakayan naman, kinabibilangan ng mga maliit na pangkat ng tao upang magsama-samang lutasin ang napapanahong suliranin o usapin. Halimbawa sa kasalukuyan ngayon, ano ang ating usapin sa ating bansa? Droga, of course, nandyan pa. Ano pa? Ang pag-angkin ng ating teritoryo sa China, ang mga kabataan na nagiging mga rebelde, especially in UP. So, maaari yung paksa na yon sa panel discussion. Okay? Nagpapalitan ng mga opinion o kuro-kuro tungkol sa pagsang pinag-usapan kung sino-sino yung mga panelists na nandoon o yung pangkat na nandoon. Of course, batutian or the balagtasan, high school pa kayo, alam niyo itong balagtasan. Pagtatalo na dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. So, yun. I think, hindi na natin yan palawakin. Alam na alam kung anong balagtasan. Of course, may dalawang panig. Tapos, mayroong, kung baga, referee. May isa doon na tumatayong moderator. Sa pagtatalumpati, alam na alam ninyo ito. May tuturing isang uri ng sining. Kaya nga, speech is an art. Sining siya. Dito makikita ang katatasan at kahusayan ng tagapagsalita sa paghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatuwiran sa paksang tinatalakay. So, isa sa layunin ng pagtatuloy, so, of course, hikayatin mo ang tagapakinig mo. Ikumbinsi mo kung ano yung gustong iparating mo na mensahe. So, yon ang pagtatalumpati. So, sa pagtatalumpati, ito yung dapat tandaan. Sabi ko nga, alam na ito, review lang ito, ang tindig o postura, galaw, tinig, kasuotan, bigkas, mukha at kumpas. Then may mga uri din ang talumpati. Impronto, alam natin ito, di ba? Ito ay biglaang talumpati na binibigkas ng walang ganap na paghahanda. Ibinibigay ito o rito ang paksa sa oras mismo ng pagsasalita. Kaya nga dapat smart ka. Dapat dami mong alam, especially the current event. Kasi pag yun yung talakayan, biglaan yan. Kaya yun yung impronto. Then meron namang extemporaneous or extempore, limitado sa oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at mismong paligsahan. So, impronto, biglaan. Ito naman, extemporaneous, more or less, parentarian sila, limitado ang oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at sa mismong paligsahan. Okay? Then, isinaulong talumpati.
So kadalasan ito, mga talumpating sinaulo, lalong-lalo pag may paligsahan, may paghahanda sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang piyesa bago bigkasin ang talumpati. Kaya nga nung nasa high school pa lang ako at saka sa kolehiyo, isa sa mga pinagawa ng aming mga guro ang pagtatalumpati. Of course, memoryado yon, pinaghandaan yon. Kaya nga, ang ginagawa ko, ayun, palagi nagpa-practice. Hinarap ko ang salamin, tinitingnan ang pagmumukha ko, ang bukang bibig, lahat-lahat na, ang postura, kasi yun yung dapat tandaan man, sabi natin kanina. Dan lalo-lalo na sa pagbigkas, dahil ako ay isang Bisaya, so matigas. Pero at least hinay-hinay, pag nag-practice ka, sinasabi nga sa English, to practice and practice makes perfect. Okay? Then, ang pagbabasa sa sinulat na talumpati na may kasanayan sa pagsusulat ng papels na babasihan sa conference. So, yun yung isa sa mga dapat titingnan din sa pagtatalumpati. Then, may mga bahagi ang talumpati. Ang pambungad, katawan, at saka wakas. So, alam na alam ninyo ito, mga mag-aaral. So, sa pambungad, alam natin yung introduction. Tama. Okay. So, sa pambungad, dito inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. So, yan. Ang dami-daming mga paraan din dito kung paano umpisahan yung pagtatalumpati. Maaaring nagkikwento ka, maaaring kumanta, pero isang talata o isang taludtod lang, pwede, or kasabihan. Okay? At alam na ninyo ito. So, ito yung katawan, ito yung nakasaad dito ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. So, katawan, ito na yung pinakaminsahe mo. Ito yung nilalaman. Then of course, sa pagwawakas or pamimitawan or wakas. Sa pagwawakas, ang pinakasukdol ng buod ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala o katuwiran upang makahikayat ang pagkilos ng mga tao ayon sa layunin ng talumpati. So, yon. Buod. Then, sa pagbubuod, meron ding mga paraan yan. Kung nag-umpisa ka ng isang taludtod, maaaring tatapusin mo sa isang taludtod ng tula sa awit. Pero, remember na kailangan yung may connection doon sa paksa na tinatalakay mo. And I think malinaw yan na ibinahagi din sa inyong guro noon. May mga pangangailangan sa mabisang pagsasalita. At alam na alam din nyo ito. Of course, kaalaman. Then, kasanayan, tiwala sa sarili. Tandaan nyo ito. Ang iba't ibang kasanayan o pangangailangan sa mabisang pagsasalita ay kaalaman, kasanayan at tiwala sa sarili. So, ano itong kaalaman? Alam na alam nyo. Kaya nga, kaalaman. Kasanayan, alam nyo yan. Ang tiwala sa sarili. Sa kaalaman, kung balikan natin yung kaalaman, sinasabi, kapag wala kang alam, anong ibabahagi mo? Kaya nga mas maganda na palagi tayong updated sa mga balita. Of course, pag mahilig ka magbasa, ang dami mong maibahagi, ang dami mong alam. Kasanayan naman, sinasabi natin na kailangan mag-practice. Kaya nga to practice and practice makes perfect. So, ang tiwala sa sarili ang mahalaga kasi minsan, pag nagsalita ka na, yung iba with matching nanginginig ka, na nervous ka. So, kailangan ang tiwala sa sarili. Then, may mga sangkap din or kasangkapan din ang pagsasalita. Tinig, tindig, bigkas, kumpas, at kilos. Tandaan ninyo yan. So, sa tinig, ang pinakamalagang puhunan ng isang nagsasalita. Tayong mga guro o kayo mga future na mga guro, tinig ang ating puhunan. Pag wala kang kakayahan, dapat mag-practice ka para
sa pagsasalita mo, sa pagbabahagi mo sa iyong mga mag-aaral, ito ay malinaw para sa kanila at naiintindihan ka. Then kailangan ito ang mapanghikayat at nakakaakit talagang ikaw ay mapakinggan nila. Kaya ulitin ko, kailangan ito ay mapanghikayat at nakakaakit upang talagang pakinggan kanila. May mga sitwasyon na hindi nangangailangan ng lakas ng tinig. So may mga ganon din. Dan anumang lakas o hina ng tinig, dapat ito ay angkop sa partikular na sitwasyon at damdamin na nais pahiwatig ng isang nagsasalita. Kung gusto mo mahikayat, kung halimbawa sa talumpati, di ba? Hindi kailangan palagi kang sumisigaw. Nagdepende doon sa piece o sa pyesa mo kung saan, kung kailangan kang medyo bagalan mo, kailangan kang medyo paiyak with emotion, so nagdepende nga yung tinig. Hindi kadalasan na pasigaw. Ang bigkas naman, kailangan malinaw ang pagbigkas sa mga salita. Ang maling pagbigkas ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon para sa mga tagapakinig. Maaari ding maging katawa-tawa ang salita kung mali ang pagbibigkas. Ang ikalawang lingwahe natin ay ang Filipino. At ako alam ko yun bilang isang Cebuano. Matigas pag kami magsalita. Kaya minsan, nung nag-aral ako sa Maynila, tinatawanan kami mga Cebuano. Kasi minsan ang matigas, ginawang malambot, ang malambot ang ginawang matigas. Kaya nga sinasabi ko din sa mga classmate ko doon sa Maynila, mga Tagalog, kayo, mali din kayo. Ang matigas, ginawa niyong malambot. Ang malambot, ginawang matigas. So, pareho tayo. Pero ang kailangan dito, dapat aware tayo, lalong-lalo na tayo mga guro. Sa pagbigkas, lalong-lalo na sa pronunciation. Kaya yun yung problema talaga sa mga dapat nating tandaan. Okay? Of course, meron tayong mga tono, maliban sa matigas. Pero kung ano mang standard, yun yung dapat nating matutunan para hindi tayo pagtawanan ng ating mga mag-aaral. Pero minsan naman, may mga sitwasyon naman na naintindihan din tayo ng ating mag-aaral, kagaya sa inyo. Si sir, grabe, ang tigas magsalita. So, naintindihan nyo kasi Cebuano ako. Kailangan bang pagtawanan? Depende sa inyo. Pero minsan, magbago yung ating interpretasyon, lalong-lalo na sa mga nakikinig. Ang tindig naman, na dapat tumindig ng maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglakad. Kaya nga kung mayroon yan doon, ikaw yung tagapagsalita, isang conference, isang seminar, dapat yung tikas, yung tindig mo, dapat ayusin mo. Maginoo dapat. Dan hindi magiging kapanipaniwalang isang mambibigas kung siya parang nanghihina o siya mukhang sakitin. Which is, alam natin yon. Uy, ito yung speaker natin o ito yung tagapagsalita natin, parang hindi kapanipaniwala. Okay? Then kailangan ninyang maging kalugod-lugod sa kanyang paningin upang siya maging higit na mapanghikayat. So, yun yung tindig. Ang kumpas naman, mahalaga din ito sapagkat ang kumpas ito ay nakakatulong din sa panghikayat at nakakatulong din na sa pag-intindi ng mga sinasabi mo bilang tagapagsalita. Kaya nga kung walang kumpas ang nagsasalita ay nagmupukhang tuod or robot. So tandaan ninyo yan. Okay. Ngunit ang pagkumpas ay kinakailangang maging angkop sa dila o salitang binabanggit. O tandaan ninyo yan. Kung may itinuturo ka, dapat yun yung sinasabi mo. Okay? Dan tandaan na ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan. Kung gayon, ang kahulugan ng kumpas ay tumutugba sa kahulugan ng nagsasalita. Binibigkas kasabay ang kumpas. Halimbawa, ako, turo mong sarili mo, ikaw. Kung baliktarin mo, pag ako itinuro mo yung iba, din ikaw turo mo yan. So, pagtawanan ka. Kasi hindi naayon yung kumpas mo sa iyong pagsasalita. Dan tandaan ang kailangang maging natural na kumpas.
kailangan iwasan ang pagiging mechanical ng mga ito. Okay? Hindi rin maganda tingnan ng labis o palagi kang nagkukumpas. So, nagdepende talaga yan sa sinasabi natin na pagkukumpas mo. Then sa kilos naman, sa pagsasalita, ang ibang bahagi ng katawan ay maaaring gumagalaw, ang mga mata, balikat, paa at ulo. Ang pagkilos ng mga ito ay maaaring nakakatulong or nakasira sa isang nagsasalita. Kaya nga, yun yung bantayan din natin. Ang labis ng paggalaw ay maaaring makahilo or makagulo sa kausap. Dan, samantala, ang mabisang pananatili ng pakikipag-ugnayan ng tagapakinig sa pamamagitan ng panuunan or paningin ay maaaring nakakatulong din sa kanya. So, tandaan niyo ito habang ikaw ay nagsasalita bilang mga guro, ulitin natin, ang mabisang pananatili ng pakipag-ugnayan. Yung ba kung dapat may connection ka sa iyong audience. Dahil may mga katangian din ang mahusay ng tagapagsalita. Tandaan niyo ito. At ang takot sa pagsasalita sa harap. Tinatawag itong stage fright. So, yun yung dapat nating tandaan. Okay. So, maayos na personalidad, ito yung katangian, tandaan nyo, wastong pananamit at kagalang-galang ang tindig. May layunin at lubos na kaalaman sa paksa na ibinibigay sa pinag-ukulan at sa okasyon. Then may matatag na damdamin at malawak na kaisipan. Then may kasanayan sa wika, retorika at balarila. So, yun yung katangian sa nagsasalita. Okay? O sa mahusay na tagapagsalita. Ano itong takot sa pagsasalita sa madla sa harap ng madla? Minsan sinasabi ng dating Pangulo ng Amerika na si Franklin Roosevelt na walang dapat katakutan kundi ang takot mismo. Ulitin ko ha, ang sabi ni Franklin Roosevelt, ang dating presidente sa Amerika, na wala ka daw dapat katatakutan kundi ang takot mismo. Tandaan yan. Dan, ang pinakamabuting paraan sa paglaban ng takot, kung gayon, ay ang pagharap, hindi ang pagtalikod nito. So, conquer your takot. Harapin mo, labanan mo yung takot. Kasi kayo bilang mga future educator, kailangan yon. Normal, kagaya sa akin noon, taga-bukid ako, ang baba ng pagtingin sa sarili. Then, of course, nagsanay ako, tinuturuan kong sarili ko na harapin yung takot. So, therefore, at least ngayon, hindi naman ibig sabihin hindi tayo natatakot, takot pa rin, pero hinarap yung takot. Kaya nga, walang dapat katatakutan ayon kay Franklin Roosevelt kung sa larangan na pagsasalita ang ating haharapin. Okay? Ang takot ng pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag itong xenophobia or stage fright. Sinabi ko na kanina. Ito ay takot na mapagtawanan bunga ng maling grammar, maling pagbigkas at masagwang tindig o posture. So, tandaan niyo ito na ha. Ang takot o ang stage fright ay ang takot na mapagtawanan bunga ng maling grammar, maling pagbigkas at sagwang tindig o posture. Then, may iba pang mga dahilan ng stage fright. Takot sa malaki or di familiar na madlang tagapakinig. So yan, di familiar sa madlang tagapakinig. Then, di kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Tandaan niyo, bakit siguro sa pamilya palagi kang pinagpagalitan pag nagsasalita ka, then sa school, dinagdagan pa sa teacher, habang nagsasalita, nagkakamali ka, pinapagalitan ka,
tinatawanan ka. So therefore, ito na yon ang resulta. Then damdaming kakulangan ng insecurity, bunga ng inyong physical tulad ng kabataan, kabataan dan kapayatan o di kaya-ayang mukha o kulay o di magandang posture. So, maring ganun yan. Kaya nga ngayon, karamihan sa kabataan, hinahanapan nila ng paraan. Okay? Ulitin natin ha, ang damdaming kakulangan o insecure bunga ng physical tulad ng kabataan, kapayatan, o di kaya ayang mukha, kulay, or magandang posture. Then, kakulangan ng kawalan ng kahandaan. Isa din yun sa problema. Bakit may stage fright? Kaya nga, ang kasanayan, mahalaga, practice. Then, kakulangan o kawalan ng pamilyalidad sa lugar or okasyon. Maring ganun din. Then, paano maiayos ang stage fright? So, may mga paraan din na dapat gawin. Magkaroon ng positibong attitude, isiping kaya mong magsalita sa harap ng madla. So, tandaan niyo ha, na pwede namang maayos yung stage fright na yun. Positive lang na attitude, na kaya mo, harapin mo ang takot mo. Then, magtiwala sa iyong sarili. Isiping mayroon kang mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. Then, mag-practice ka at nang mag-practice. Magsimula sa pagharap ng maliit na pangkat hanggang sa pagharap sa malaking madla. Then dumating ng umaga upang maging familiar sa lugar ng mga tagapakinig. Kaya minsan pag in-invite ako bilang speaker, dapat mauna ako, dapat familiarize ko ang lugar at saka kung sino-sino yung aking mga audience. Then, of course, kailangan magdasal, humingi ng lakas ng loob at dunong sa ating puong may kapal. So, yun yung pinakamahalaga. Okay? So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. God bless everyone. So, isusunod natin ang kasanayang pagsusulat. God bless you.